Attorney, galing ako sa top school. Madali ba ako makahanap ng trabaho? I-discuss natin ngayon. So pag sinabi nating top school, yan yung tinatawag nilang Big Four. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo anong kulay yan o anong pangalan nitong mga schools na to. Minsan nga top 3 pa eh. Depende kung sino tatanungin mo. Basta ang point ko, kilala nyo na yan. Siyempre, nasa UAAP yung mga yan. Laging magkalaban sa finance. So with that being said, sabihin natin si student A, galing dito sa green school. Pero hindi ganun kataas ang grade. At ito naman si student B, hindi galing sa top school, pero magna cum laude. Paglalabanan natin yung dalawang yun. Sino ang mas madaling makakahanap ng trabaho? So sa real talk muna tayo. Siyempre, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Kasi galing ako sa top school na tinatawag nila. Ang totoo niyan, no? Real talk lang. Yun talagang mga employers, yung HR managers, meron talagang tinatawag na preferences. Yun ang real talk. Bakit sila may preferences? Malamang kasi galing din sila sa top school na yun. Depende anong kulay man ang gusto mo. Posibleng galing sila doon. O syempre, alam naman natin, hindi naman tayo robot, hindi naman tayo AI. Pako tayo. At alam natin lahat ng tao, may kanya-kanyang bias, may biases. O syempre, ikaw, pipili ka ng kasama mo, pipili ka ng kaibigan mo, kasama mo sa isang community. Sino ang pipiliin mo? Yung something na may in common ka. O edi kung galing ka doon sa top school, anong kulay man yan, sino ang posible mong i-hire na mga batang empleyado? Yung kakulay mo din. Hindi ba? Kaya real talk lang tayo. Aminin na natin. Yung sinasabi nila may advantage ba? Totoo. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Totoong may advantage. Kasi kung galing ito sa green at green din yung mga nag-apply, syempre, may interest siya doon. Naku, baka ito ka-vibe ko. Sino ba naman ang hindi gustong i-hire ang ka-vibe niya? O yung makikita niya yung sarili niya doon sa bata. Syempre, yun ang i-hire niya. Possible. Pero syempre, alam naman natin na yung initial, no, yung resume, hindi lang naman ito ang step bago magkaroon ng job offer. After ng application, yung iba nagpapa-exam pa pag matindi. O kung wala mang exam, syempre, interview ang next step. Doon magkakatalo ngayon. Tandaan nyo, yung resume, anong kulay man yan, green, maroon, anong kulay man, blue, yellow, gold, ano man yan. Initial reaction lang nung mag-hire. Initial impression lang. First impression. At tatandaan nyo, sa trabaho, bilang empleyado dati at employer na ngayon, first impressions do not last. Kasi kahit ang impressive no resume mo, kung hindi ka magaling sa interview, alam natin hindi ka makukuha. Wala yung match. Hindi ka magkakaroon ng job offer. So binanggit ko sa inyo kanina yung student B, di ba? Si magna cum laude na hindi galing sa top school. Kung siya ay nakalusot dun sa initial impression, dun sa first impression, baka malamang sa malamang si student B na magna cum laude ang magkaroon ng job offer. Kasi the vibe is vibing. Gusto nung HR manager yung ugali, yung attitude, yung character nung tao na to. And other than that, yung lumalabas na mga thoughts, yung lumalabas na mga sentences sa bibig, may sense kausap. Kasi magna cum laude nga, matalino yung tao. O ikukumpara natin dun sa isa, mediocre student, galing sa top school. Sino example nun? Ako. Di ba? Mediocre student lang tayo. Huwag na natin tukuyin yung iba, ako na lang. Alam na alam ko nun. Sabihin natin, mag-apply ako sa top companies. You name it. Siyempre, Coca-Cola, mga ganyan, Unilever, and so on. Parang hindi ako confident at that time. Na I could say something, or I could state, or I could talk about something na substantial eh. Kasi wala akong ginawa nung ako'y nasa college na substantial. Walang orgs, walang notable ako na magaling ako sa internship. Sa thesis, hindi naman ako leader. Pero ang point ko lang, syempre, paano ka bang magkakaroon ng substance kapag in-interview ka? Marami kang ginawa sa totoong buhay. So now you can talk about these things, you can narrate these things sa kausap mo, sa HR manager, do sa boss mo. Kapag magkausap na kayo sa interview, wala nga akong ganon. Pati sa grades, hindi ko naman ginalingan. What could I talk about? What would make me more impressive compared to the student na hindi man galing sa top school, pero magna cum laude, mas interesting yung kanya. Yun ang totoo. So with that being said, may advantage ba ang top school? We can honestly say yes, sa initial impression. Pero at the end of the day, kapag natapatan ng palaban talagang estudyante, yung galing sa top school, magkakatablaan tayo. Match yan. Kasi
Ang i-hire naman po ng employer, hindi naman eskwelahan eh. Ang i-hire po ng employer, isang tao. At dapat i-separate natin yung tao sa eskwelahan. Hindi dapat natin gawing personality yung eskwelahan natin. We are our own man or woman. Tayo yun mismo. And tayo pinipresenta natin sa possible employer natin. At kung yun, hindi ka pasado, kahit saang eskwela ang kapagaling, hindi talaga siya mapupunta yung posisyon. Yun ang real talk. Whether multinational company yan or domestic company, the result is the same. So with that being said, ano na lang ang advice ko sa inyo? Kung kaya ng pamilya or nakakuha tayo ng scholarship, aim for the top school. Why not Coconut? Sinabi ko nga sa inyo, may advantage na. Yun ang real talk. And syempre sa buhay natin, para mas maging madali ang success, we need to accumulate, mangolekta dapat tayo ng mga advantages na magkakaroon tayo. That could be your school. I-accumulate natin yan. Why not? Libre namang mangarap, libre namang mag-aim. Kung makapunta ka dyan, o di may leg up ka agad kung para sa mga magiging competition mo. O ngayon, paano kung hindi ka naman galing sa top school? This is an encouragement din, an inspiration para sa inyo. Hindi porket hindi ka galing dyan, ay hindi ka mapupunta sa dream mo talagang posisyon. Kasi at the end of the day, kung ginalingan mo talaga sa college, summa cum laude ka, sabihin natin. Why not? Sila man ang may magandang first impression. Ikaw naman ang mananalo sa last impression. Uulitin ko, ang hinahire po, yung tao, hindi yung eskwelahan. So kung galing ka sa top school, at ang taas-taas ng grades mo, madali ka talaga makakahanap ng work. Pero kung galing ka sa top school, pero nagbulakbol ka, distracted ka sa pag-aaral, alam mo na sagot. Pare ko, baka kailangan mag-law school ka. Parang ako. So with that being said, thank you so much for watching. If you like this content, syempre, i-like nyo po yan, i-share nyo, at pumunta po kayo sa account natin. Nakalagay na po dyan yung link ng YouTube account natin. Magkakaroon na po tayo ng long form video soon. Sana po panoorin nyo. Magkita-kita po tayo sa next video. Salamat po.